Handa na ako para sa pagpunta namin sa bahay ni na Gabriel. Aminado naman ako na kinakabahan ako. Makikita ko na naman ang ama ni Gabriel. Hindi ko pa nga nakakalimutan yung ginawa niya noong nakaraan at kung paano niya ako tingnan. Idagdag pa ang naging pagtawag niya sa akin at gusto akong kausapin. Hindi ko namamalaya na napapabuntong hininga na pala ako. Napansin ka agad yun ni Gabriel. Hindi mo kailangan sumama kung hindi ka komportable, Ayan. Nakuha niyang aking atensyon at agad ko siyang nilingon. Hindi. Panimula ko. Sasama ko. Ganoon pa man, kahit anong takot at kaba ko ay ayoko ipakita iyon sa ama ni Gabriel. Kung gusto kong makita niyang seryoso ako sa kanyang anak, magpapakita ako ngayon. Backing out is out of the question. Sigurado ka? Tanong ni Gabriel. Alam ko na nag-aalala siya sa akin at ako lamang naman ang inaalala niya. Ngumiti ako kay Gabriel at tumango. Lumapit siya sa akin at hinalikan ang tuktok ng ulo ko. I'll wait for you outside. Take your time. Lumabas na muna si Gabriel ng kwarto habang ako'y nagpatuloy sa pag-aayos. Nang matapos ay lumabas na rin ako. Nasa living room na si Gabriel at hinihintay ako. Nalingon niya ako kaya muli akong ngumiti sa kanya. What do you think? Ikiniling niya ang ulo niya at ngumiti sa akin. Lumapit siya as he offered his hand to me. Stunning. Nang tanggapin ko ang kanyang kamay ay hinalikan niya naman ang likod ng palad ko. Umalis kami ng penthouse at nagtungo papunta sa basement parking. Naghihintay na sa amin ang mga guards niya. Nagulat pa ako na makita sina Nazarus at Xavier na naririto ng muli. Hi, pagbati ko sa kanila. Suot pa rin nila lalo na ni Nazarus ang nakakaloko nilang mga ngiti. Kung hindi ko sila kilala ay kikilabutan na naman ako pero dahil kilala ko na sila ay hindi na ganoon. Hello, miss. Pinagbuksan nila kami ng pinto. Pumasok kami sa loob ng kotse. Ang kasama namin sa loob ng kotse ay sina Diego at Caleb, habang ang natitira ay nasa kabilang sasakyan. Si Marvin ba'y nasa kabilang sasakyan? Tanong ko. Tumango si Gabriel. Baka asarin lang iyon ni Nazarus at Xavier. Tumingin si Gabriel sa akin at tinaasan ako ng kilay. Hindi niya naman ikamamatay iyon. Humarap siya kay Caleb na siyang nagmamaneho. Let's go. Napanguso ako dahil sa inasam niya. Kahit kailan talaga ang lalaking ito. Habang nasa biyahe, hindi ako mapakali. Kinakabahan ako sa tuwing naiisip na magkikita kami ni Michael Lord Isabel. Alam ko na sa Tita Greta naman ang nag-imbita pero alam ko rin na magkukrus ang landas namin. Babatiin ko na lamang siguro siya. Hindi ko naman kailangang kausapin. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ko. Napatingin siya doon bago magtaas ng tingin sa akin. Are you nervous? Your hand is cold. Kinagat ko ang aking labi bago dahan-dahan na tumango. Medyo. Sigurado ka bang gusto mong pumunta doon? We can go back. I'll just give Tita Greta a call. No. Medyo napalakas ang pagkakasabi ko nito kaya napatingin din si Diego at Caleb sa akin. Huminga ako ng malalim bago magdesisyon na muling magsalita sa mas kalmadong tono. Okay lang, Gabriel. Ayokong parating takbuhan ng tatay mo. Gusto kong makita niya na gusto kita. Baka kapag nakita niya ang sincerity ko, matanggap niya ako. I am still giving Michael Lord Isabel the benefit of the doubt. Ayokong isipin na kaya niya akong saktan para lang mapalayo ako kay Gabriel. Mahigpit na hinawakan ni Gabriel ang kamay ko at halatang natuwa sa mga sinabi ko. Dumb girl, you made me speechless. Natawa na lang ako sa sinabi niya. Ipinatong ko ang ulo ko sa balikat niya at tinintay na lamang na makarating kami sa bahay nila. Nang nasa harapan na kami ng malaking bahay ng mga Lord Isabel, doon ko mas naramdaman ang kaba ko. Akala mo ay nahihirapan na akong huminga. Nakatitig lamang ako roon at parang antagal na simula nang huli ako makatungtong dito. Ang dami na rin nangyari. Nang maramdaman ko ang marahang pagpisil ni Gabriel sa aking kamay, napatingin ako sa kanya. Shall we go? Humugot pa akong muli ng malalim na paghinga bago ako tumango sa kanya at sabay kaming pumasok sa loob ng bahay. Mabilis ang kabog ng dibdib ko at akala mo ay nanunuyo ang aking lalamunan. Gabriel! Ayan! Nagulat ako na may tumawag sa akin. Nakahinga lang ako nang maluwag nang makita ko na si Manang Doti pala ito. Magandang gabi po. Pagbati ko rito. Halata siya na kinakabahan ito pero tumango naman si Manang Doti. Mas lalo tuloy akong kinabahan dahil sa ekspresyon ng mukha niya. Finally! Narinig ko ang pamilyar na boses ni Tita Greta. Nandito na rin kayo. Lumabas ito mula sa kusina. Tumingin si Manang Doti sa kanya at nagbigay daan para mabati kami. She kissed Gabriel on his cheek bago ako yakapin at batiin din. Kanina ko pa kayo hinihintay.
Inakabahan pa ako na baka hindi kayo pumunta. Malawak ang ngiti ni Tita Greta dahil sa kanya kahit papaano ay nawala ang tensyon na nararamdaman ko at kumaan ang loob ko. Dinala niya kami sa dining area, nakahanda na ang lahat doon. Please sit down. Naupo kami ni Gabriel. Magkatabi kaming dalawa at si Tita Greta ay nasa tapat namin. Serve the food, please. Agad na inilabas ng mga kasambahay mga pagkain. Napatingin ako roon at namangha. Bigla kong naramdaman ang gutom. Kayo po ang naganda ng lahat ng ito? Oh, pero tinulungan naman ako ni Nanay Dottie. Natuwa ko na makasabay ulit si na Gabriel sa pagkain. Ngayon ay kasama ka rin. Masyado ako na-excite. Napangiti rin ako dahil sa sinabi ni Tita Greta. Habang masaya kami nag-uusap, iba naman ang mood ni Gabriel. Blanco ang ekspresyon niya habang nakatitig sa bakanting upuan sa kabisera. Where's Dad? Tanong nito. Napatingin si Tita Greta sa kanya at biglang nangamba ang ekspresyon ng mukha. Nabawi niya naman kaagad ang sarili bago sagutin si Gabriel. May ginagawa lang. He's going to join us later. Nakahinga ako ng maluwag kahit papaano. At least ay may ilang sandali pa ako bago makita si Michael Lord Isabel. Makukondisyon ko pa ang sarili. Let's start eating. Michael told me na huwag na natin siyang hintayin. But he's going to join us. He promised. Tumingin ako kay Gabriel. Tiningnan ko kung magsasalita siya pero wala na itong sinabi. Nagsimula ng kumain si Gabriel at ganoon din ako. Habang kumakain, panay ang pakikipag-usap ni Tita Greta sa amin. Walang dull moments kapag siya ang kasama mo. Marami siyang kwento at tanong. Nakikinig din siya kapag ikaw naman ang nagsasalita. Paano kayo nagkakilala? Natahimik ako sa tanong niya. I guess hindi niya alam ang setup namin ni Gabriel noon. It's complicated, Tita. Akala ko ay mananatiling tahimik si Gabriel kaya nagulat ako na magsalita siya. Nessie. May isang lalaki na pumasok sa loob ng dining area. Nagtaasan ang aking balahibo at para bang nawalan ako ng gana nang makita ko siya. Nagtama ang paningin namin dalawa pero agad ako nang iwas. Kagaya noong una ko siyang makita, nangingilabot pa rin ako sa kanya. Sorry, I was late. Nagtindigan ang aking balahibo sa katawan nang marinig ko ang boses niya. Nagtaas ako ng tingin sa kanya at nakasalubong ko ang malamig na mga mata ni Michael Lord Isabel na nakatingin din sa akin. No worries, honey. We're just getting started. Sabi naman ni Tita Greta. Sumabay na sa pagkain si Michael Lord Isabel. Nararamdaman ko matinding tensyon sa pagitan ng mag-ama. Mas tumahimik ako habang nagdi-dinner. Kahit minsan na kinakausap ako ni Tita Greta, pinipili ko na lamang na tumango, ngumiti at umiling na lamang bilang sagot sa mga itinatanong niya. Ayokong mapansin ni Michael Lord Isabel ang presensya ko. Michael Lord Isabel was a colonel in Philippine Air Force. Nalalamon talaga ang presensya niya. Nang iserve ang dessert, medyo nakakaramdam na ako ng discomfort sa hindi malamang dahilan. Gusto kong umalis. Ayan, di eat cheesecake? Tanong ni Tita Greta. Napaangat ako ng ulo sa kanya. Naghihintay siya ng sagot ko. I perfected this New Year cheesecake and I wanted you guys to try it. Pumalakpak pa siya, talagang excited. Kinausap niya yung maid para ma-serve ang dessert. Kinabahan ako. Alam na alam ko naman ang reaksyon ko sa tuwing nakakaamoy o kahit ang makakita lamang ng cheesecake. Napahawak ako sa kami ni Gabriel. Alam ko na naramdaman niya ang pangamba ko. Tita, we don't like sweets. Sabi ni Gabriel. Natigilan si Tita Greta. Sorry. Even Ayan? Pilit akong ngumiti kay Tita Greta para hindi niya ako mapansin at hindi niya mapansin ang kaba ko. Bumagsak ang kanyang balikat, halatang nalungkot. Medyo na-guilty ako roon pero ayoko malaman nila na buntis ako lalo na ng ama ni Gabriel. I see. That's okay. May iba pa naman dessert na hindi kasantamis ng cheesecake. Hindi na natapos ni Tita Greta ang kanyang sasabihin na magsalita ang ama ni Gabriel. If you don't like it, don't eat it. But we're not going to waste any food in this house. Serve it. Naramdaman ko ang pagiging tensyonado ni Gabriel. Alam ko na magpoprotesta na naman siya sa ama pero ayoko na silang mag-away kaya't pinisil ko ang kamay niya. Inilabas ang dessert. Napigilan ko ang paghinga nang makita ko iyon. Nakatitig lamang ako sa cheesecake na akala mo'y nandidiri ako roon. Gustong gusto ko ito bago ako magbuntis pero ayoko lang talaga sa ngayon. Ayaw mo ba talaga, Ayan? Kahit antik man lang? Tanong ni Tita Greta sa akin. Iiling na sana ako nang hindi ko na mapigilan. Umakyat na sa akin lalamunan ang pagbaliktad ng sikmura ko at anumang oras ay masusuka na ako. Tumayo ako.
Excuse. Hindi ko na nakayanan. Agad akong tumakbo papunta ng banyo. Ayan! Nakasalubong ko pa si Manang Dodi pero hindi ko na siya nagawang pansinin dahil sa pagmamadali ko. Pumasok ako sa loob ng banyo at nagsuka roon. Hindi ko na iniisip kung ano magiging reaksyon ni na Michael or Isabel at ni Tita Greta sa naging pag-alis ko. Ayan. Naramdaman ko na may humawak sa buko. Inayos niya iyon upang hindi madumihan sa pagsusuka ko. Hinagod niya rin ang aking likod. Are you okay? Maluha-luha ang mata ko nang matapos ako sa pagsusuka. Kumuha ng tissue sa Gabriel at pinunasan ang bibig ko. Napaupo ako sa sahig. Medyo nakakaramdam ng panghihina. Okay lang ako, sabi ko. Hindi ko talaga magawang maipaliwanag ang nararamdaman ko. Just by seeing and smelling the cheesecake or anything with cheese, even sa name lang, nakakaramdam ako ng pagsusuka. But the gravity differs. Hindi ako pinabayaan ni Gabriel. Sinigurado niya na maayos na talaga ang aking nararamdaman bago kami lumabas na dalawa sa restroom. Nakita ko si Tita Greta na naghihintay sa amin. Halata sa mukha niya ang pag-aalala. Ano nangyari? Okay lang ba? Okay ka lang ba, Ayan? Hindi ko alam kung paano ko ipaliliwanag sa kanya. Ayoko pa kasing ipagsabi sa kanila lalo na natatakot na baka makarating sa ama ni Gabriel. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon nito. Hindi ko sinasadya na mapakapit sa may tiyan ko. Huli na nang mapagtanto ko ang ginawa. Napatingin na si Tita Greta doon at nanlaki ang kanyang mga mata. Ibinalik niya sa akin ang titig at sinalubong ang kinakabahan kong mga mata. Are you pregnant? Gusto ko maiyak habang nakatingin sa kanya. Ito na naman yung pagwawala ng emosyon ko. Naramdaman ko ang paghaplos ni Gabriel sa balikat ko na animoy pinapakalma ako. Yes, tita. Sagot ni Gabriel. We're pregnant. Napatakip si Tita Greta sa kanyang bibig. Gulat na gulat ito sa narinig. OMG! Sabi niya tinawakan ang kamay ko. Congratulations! Alam na ba ni Michael? Mabilis akong umiling. Tumingin si Tita sa akin at hinihintay ang sasabihin ko. Kung maaari po, sana huwag niyo na muna sabihin sa kanya. Wala pa po kaming balak na ipaalam. Alam ko na nagtataka si Tita Greta. Hindi niya pa naman ata alam na ayaw sa akin ang tatay ni Gabriel. Tumango si Tita Greta kahit halatang naguguluhan. If that's what you want. Ngumiti siya at niyakap ako. I'm so happy. Buntis ka. Nakaramdam ako ng gaan na loob dahil sa pagyakap niya. Thank you po. Sabi ko, medyo nahihiya pa. Magsasalita pa sana si Tita Greta nang mapasingap ako dahil sa nakita kong lalaki nakatayo sa kanyang likod. Kanina pa ba siya dyan? Madilim ang titig nito sa akin. Bumilis tuloy ang aking naging paghinga. Who's pregnant? Napatalon sa gulat si Tita Greta at nabigla din na marinig ang pang-apat na boses. Lumapit ang lalaki bago kami tingnan isa-isa. Lalong bumilis ang naging paghinga ko. Tiningnan ako ni Michael or Isabel. You're pregnant? Who's the father? Nanuno yung aking lalamunan. It's obvious who's the father pero bakit tinatanong niya pa? I am. Sabi ni Gabriela. Hinarap niya ang kanyang ama nang tumingin ito sa direksyon niya. I am the father. So if you have a problem with that, Dad, let me know. Nagtitiga na mag-ama habang ako ay parang gusto na lamang na magpalamon sa lupa para lamang makawala sa sitwasyon na ito. Gusto mo na bang umuwi? Tapos na kami mag-dinner at nandito kami sa living room. Mabilis pa rin ang kabog ng dibdib ko dahil sa nangyari kanina. Wala na namang sinabi si Michael or Isabel pero hindi ko gusto kung paano niya ako tingnan. Alam ko na hindi niya nagustuhan ng balita. Oo, sabi ko. Pero magpapahinga lang ako sandali. Nahihilo ko, Gabriel. Inayos niya ang nakasabog kong buhok sa may mukha ko. I'll get you some water. Tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito at kumunot ang noon niya. Napansin ko na tila importanteng tao iyon sa kanilang kumpanya. Sagutin mo na. Sabi ko. Okay lang ako. Maghihintay ako sa'yo dito. Alam ko na ayaw akong iwanan ni Gabriel. Halata naman sa ekspresyon na meron ng mukha niya. Huminga siya ng malalim at tumango. Hinawakan niya sandali ulit ang kamay ko. I'll be back. Tumayo si Gabriel at lumayo ng konti para makausap ang bisita. Iniisip ko na lang na wala naman si Michael or Isabel dahil natapos ang dinner ay sinabi nito na may trabaho pa siyang gagawin. Nakaupo lang ako sa sofa at hinahaplos ang aking tiyan. Kahit papaano naman ay bumabalik na sa normal ang kabog ng dibdib ko. Sorry, baby.
Nagsimula akong kausapin ng anak ko. Hindi pa naman lumalaki ang tiyan ko pero gustong gusto ko talaga na hinahaplos ang tiyan ko. Pakiramdam ko ay nararamdaman ko na siya kaagad. Stress na naman ako. Sikapin ko na hindi ma-stress para walang mangyaring masama sa ating dalawa. Nawala din kahit papaano ang pananakit ng ulo ko kaya pagbalik ni Gabriel, yayayain ko na siya sa pag-uwi. Ipinikit ko ang aking mga mata. Gusto ko na ring matulog. Pakiramdam ko ay pagod na naman ako. Ayan, Villanueva. Napamulat ako ng mata ko nang marinig ko ang boses na iyon. Agad akong tumingin sa kanya at nagtaasan ang aking balahibo sa katawan. Napaatras ako sa aking kinaupuan nang makita ko si Michael Lardizabal. Sinilip ko kung nasaan si Gabriel pero hindi ko siya nakita nang harangan ni Michael ang tinitingnan ko. Pwede ba tayo mag-usap? Gusto kong tanggihan iyon. Gusto ko na umiling at tumakbo papalayo sa kanya. Hanapin si Gabriel at ilahi na siya papaalis dito. Ngunit itinigil ko ang pag-iisip ko nito. Hindi ko habang buhay na matatakbuhan o matataguan si Michael Lardizabal. Kausapin ko man siya ngayon o hindi, alam ko na maaaring may gawin siya sa akin at sa anak ko. Dahan-dahan ay tumango ako. Naglakad siya sa tapat na sofa ng kinaupan ko. Humarap ako sa kanya at inihanda ko ng aking sarili. Matagal na kitang gustong makausap. How far along are you? Hindi ko inaasahan na kalmado lang siya habang kinakausap ako at ganitong aming pag-uusapan. 3 months. Medyo nanginginig ang boses ko pero nagawa ko namang sagutin na maayos ang kanyang tanong. Tumango si Michael Lardizabal. Sigurado ka ba na kay Gabriel ang bata? With all due respect, sir, hindi ako ganyang klaseng babae. Nakita ko ang pag-iisi niya at hindi ko masabi kung magandang indikasyon iyon. Siguro ay hindi. Maaaring iniisip niya ganoon nga akong klase. After all, pumayag ako magpabuntis kay Gabriel kapalit ng pera. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sabi niya, may kinuha siya at inilatang iyon sa harapan ko. Napatitig ako rito at bahagyang nainis sa nakita ko. Tinignan ko ulit sa Michael Lardizabal at nakatingin ito sa akin at blanco ekspresyon ng kanyang mukha. Here's a blank check. Ayan. Name your price. Bibigyan kita ng malaking halaga kapalit nito ay ang paglayo mo sa anak ko. Hinawakan ko ang cheque. Pakiramdam ko ay ganito din ang nangyari noon sa amin dalawa ni Nina. Gusto niyang layuan ko sa Gabriel at ino-offeran ako ng malaking halaga. Dahan-dahan ay napangisi ako at hindi na napigilan ng pagtawa. Binitawan ko ang cheque at tumingin kay Michael Lardizabal. How cliche, Mr. Lardizabal. Panimula ko, nanatili ang ngisi sa aking labi. Hindi ko alam, hindi ko lang talaga mapigilan. Ganito ba talaga kayong mag-isip na mayayaman? Akala may madadala niyo lahat sa pera? Well, technically yes. Nadala rin naman ako sa pera ni Gabriel. Ang kaibahan lang walang force o perasahan ang nangyari sa pagitan namin. Ako ay nagdesisyon ng pinasok ko. Hindi ba? Sarkastikong tanong nito. Lalong lumawak ang hisi ko. And you think money is enough? Pinaningkitan niya ako ng mata niya dahil sa sinabi ko. Humalukip-kip ako at tiningnan siya ng diretso. Kanina lamang natatakot ako sa kanya, ngayon ay hindi ko alam saan ko nakukuha ang lakas ng loob ko. Kung tatanggapin ko ang offer niyo, hindi lang pera ang gusto ko. I want a house and lot, a business expenses for my college, and 100 million pesos. Bukod pa doon, kailangan ko pa ng perang ibubuhay ko sa magiging anak ko. Kung kaya niyo ibigay lahat ng iyan, baka i-consider ko pa. Ngumiti ako sa kanya. Unfortunately, yung isang bagay na gusto ko baka hindi mo maibigay sa akin. Tinasan niya ako ng isang kilay at tumawa ito. At ano sa tingin mo ang hindi ko kayang ibigay sa'yo? The father of my baby. Huminga ako ng malalim. Kahit ano pang ibigay mo sa akin, si Gabriel lang ang gusto ko. May usapan kami. Kung gusto mo talaga ako mawala sa landas ng anak mo, patapusin mo na lang ang contract na meron kami. Yun ay kung walang magbabago sa terms ng contract namin. Tumayo ako sa pagkakaupo ko. Hindi ko na kayang manatili sa isang silid kasama siya. Dahan-dahan kong nararamdaman na para bang ang hirap huminga. Alam ko po na ayaw mo sa akin at hindi ko naman ipipilit ang sarili ko sa inyo, Mr. Lardizabal. Ganoon pa man, may sariling pag-iisip ang anak niyo. Mahal ko po siya. Muli ako nagpakawala ng malalim na paghinga. At mamahalin ko siya hanggang sa matapos kung anumang relasyon o kontrata ang meron sa amin. And unless, Gabriel told me so, hindi ko aalis sa tabi niya. Ngumiti ako sa kanya at magalang na nagpaalam. Papaalis na ako doon nang muli magsalita si Michael Lardizabal. You have guts, sabi ni Michael Lardizabal.
I commend you for that. Sana lang ay hindi mo kainin ang lahat ng sinabi mo ngayon. Be careful, Ayan. Hindi mo alam kung anong buhay ang pinapasok mo. Hindi na ako tumingin sa kanya at naglakad na akong papaalis. Nagtungo ako sa kusina. Kailangan ko ata ng tubig. Nang makakuha ng baso, nanginginig ang aking kamay. Doon ko naramdaman ang kaba ko sa nangyari kanina. Ayan? Napalingon ako at nakita ko si Tita Greta. Malungkot siyang ngumiti sa akin. Hi po, Tita. Tinangka kong ngumiti. Naglakad siyang papalapit sa akin. Okay ka lang? Medyo namumutla ka. Tumango ako. Iniisip na maitatago ko ang nangyari kanina. Narinig kong pag-uusap ninyo ni Michael. Hindi ko sinasadya. Napadaan ako and I heard it. Napatingin ako kay Tita Greta. Kapansin-pansin sa kanyang simpatya sa akin. Ayaw sa'yo ni Michael? Kinagad ko ang labi. Hindi ko alam kung paano ko ba'y paliliwanag sa kanya. Naintindihan kita. Para ako nabuhayan sa sinabi niya, malungkot siyang ngumiti sa akin. It's normal, Ayan. Normal na ipaglaban mo ang taong mahal mo. Nagmamahal ka lang naman at walang mali diyan. Makahulugan ang kanyang sinasabi kaya na-curious tuloy ako. Ano pong ibig mo sabihin? Lumagapak lalo ang ekspresyon ng mukha ni Tita Greta. Tinalakuran niya ako at naglakad sa isang silya. Naupo siya roon kaya't sumunod ako sa kanya. Naupo ako sa tabi ni Tita Greta habang hinihintay ang susunod niyang sasabihin. Alam mo bang I wasn't his first choice? Tanong ni Tita sa akin. Hindi akong tunay na mahal ni Michael. Simula noong bata ako hanggang sa lumaki at nagdalaga, I always admire him from afar. Hanggang doon lang kasang kaya kong gawin. Michael is known to be a womanizer during his prime. Maraming babae at lahat ng iyon sobrang gaganda. Ako? I was just an average girl na maswerteng maipanganak sa mayamang pamilya. Alam ko na hindi niya ako mapapansin kaya tinanggap ko na hanggang pangarap ko na lang siya. Nalaman ko na lang isang araw nagpakasal na siya sa mom ni Gabriel. Sandaling tumigil si Tita Greta sa pagkukwento. Huminga siya ng malalim pero nararamdaman mo ang lungkot sa kanya. I was crying that day. But at the same time, masaya ako para sa kanila. They deserve to be happy. I decided na pumunta na lamang ng ibang bansa to focus on myself. Naka-boyfriend naman ako doon pero hindi nagtatagal. Until years later, umuwi ako dito. I met him again. Nakatitig lamang ako kay Tita Greta. Nakikinig sa kwento niya. Client ang pamilya niya ng kumpanya namin. I entertained him hanggang sa medyo magkalapit. I reminded myself that he was a married man kaya nilayuan ko. Nalaman ko na lang na wala na palang asawa niya. He's a widower. Ngumiti si Tita Greta pero baka sa lungkot doon. He pursued me. Pakiramdam ko na buhay ulit ang nararamdaman ko para sa kanya. Pakiramdam ko, ito yung second chance namin dalawa. Kahit papaano ay natuwa ako roon pero naglaho din ang mapansin na malungkot pa rin si Tita. We became a couple. Umaasa ako na baka kasalan niya ako but that didn't happen. Michael never marry me. Pakiramdam ko napilitan lang siya na mahalin ako para ipalit sa asawa niya. Doon ako nawasak. Parang ang sakit-sakit dito sa parte niya. But that's fine with me. Sumingap siya at pinawi ang kanyang luha. Mahal ko eh. Isa pa, marami na rin akong taong nasayang para iwan ko pa siya. Masaya din naman ako kasama siya. Itunurin ko na ring anak si Gabriel. Hinawakan ni Tita Greta ang kamay ko tumingin sa akin. Namumuo pa rin ang luha sa kanyang mga mata. Kaya naiintindihan kita. Walang masama na magmahal, lalo na kay Gabriel. Kilala ko ang batang iyan. Alam ko na mamahalin ka rin niya. It will just take time pero papunta na siya doon. Niyakap ko si Tita Greta. Pati tuloy ako ay naging emosyonal dahil sa naging kwento niya at pag-uusap namin. Thank you po. Naghiwalay kami sa yakap. Kung may problema ka at wala ka makausap, nandito lang ako, okay? Tumango ako kay Tita at muling nagpasalamat. Umuwi na rin kami ni Gabriel nang makabalik siya. Hindi ko na ulit nakita si Michael or Isabel. Ang sabi sa akin ni Tita Greta, huwag ko na raw masyadong isipin si Michael. Kakausapin niya rin daw ito at rarasunan. Nagkausap kami ng dad mo. Hindi ako nagdalawang isip na sabihin iyon kay Gabriel. Nasa loob na kami ng kotse at papauwi na ng bahay.
tumingin sa akin sa Gabriel. Hindi siya nagsalita, talatang hinihintay niya na sabihin ko sa kanya kung anong napag-usapan namin ng kanyang ama. He was offering me money para lang layuan ka. I told him hindi ko yun gagawin kasi... Naalala ko yung sinabi ko. Agad ako nahiya kaya naisip ko na ibang rason na lang sabihin. May usapan tayong dalawa at hindi ko para iwanan ka. Dahil ang pinakitaan ako ng malaking halaga. Ipinatong ko ang ulo ko sa balikat niya. Hindi ko alam kung matutuwa ba siya sa akin dahil sa sinabi ko. I know. Natigilan ako nang marinig ko sinabi niya. Agad kong itinaas ang ulo ko at tumingin kay Gabriel. Umiti siya sa akin. I heard your conversation earlier. Binala ko na lapitan ka pero nung marinig ko kung paano mo sagutin si Dad, nagpasya na lang ako na pakinggan ang mga sasabihin mo. Somehow, I wanted to hear it from you. Nalalaki ang aking mga mata. Hindi makapaniwala sa sinabi niya. Narinig mo? Ulit-ulit iyon sa aking isipan pero para bang ayaw itong i-absorb ng utak ko. Inaalala ko pa ang mga sinabi ko. Narinig niyang lahat ng iyon? Yes, sabi ni Gabriel habang malawak ang ngiti. All of it. Hindi ako nakagalaw. Kahit ang makapagsalita man lang ay hindi ko magawa. So, you love me? Akala ko'y umuusok ng aking mukha dahil sa sobrang init nito. Gusto kong magpalamon sa lupa. Hindi ko nagawang sagutin iyon. Hinawakan ni Gabriel ang aking baba at itinaas ang ulo ko. Hindi ko magawang tingnan ang kanyang mga mata. Look at me, Ayan. Kahit na sinabi niya iyon, hindi pa rin ako tumitingin sa kanya. Marahang malakak si Gabriel. Hey, look at me. Nahuli niya ang aking mga mata kaya nagkatitigan kaming dalawa. Napalagok ako at mabilis ang kabog ng puso ko. You made me so happy. Niyakap ako ni Gabriel at naramdaman ko sa yakap niyang iyon ang emosyon. Maaaring hindi ko nakuha ang mga salitang gusto kong marinig mula sa kanya. Hindi ko narinig na sinabi niya na mahal niya rin ako. But I know he does. I can feel it. Sa ngayon siguro, hindi pa lamang niya kayang sabihin ang mga salitang iyon. I will wait. It will take time pero alam ko na darating ang panahon na magagawa ni Gabriel na masabi rin sa akin ang mga salitang iyon. Tahimik naman ang naging buhay namin ni Gabriel matapos ang naging dinner sa kanilang bahay. Magsisinungaling ako kung sasabihin ko na hindi ako binabagabag ng mga sinabi ni Michael or Dizabal. Lalo na at sinabi rin ito na sana iwala akong pagsisihan sa desisyon ko. Bumundong hininga ako. Dahan-dahan ang lumalaki ang tiyan ko. Hinaplos ko yun. Ilang buwan na lamang ay makikita na namin ang baby. Malalaman na rin pala namin ang gender nito. Malapit na. Sabi ng OB ko kung tutuusin daw ay pwede na ngayong buwan malaman ang gender pero para mas masigurado na makikita nga namin ang baby, sinabi niya sa amin na next check-up na lang daw. Kaya kahit na excitement namin ni Gabriel, mas pinili namin na next month na alamin ang gender ng anak. Wala naman kaming pinaplano na ang grandeng gender reveal. Okay na sa amin yung sabihin na lamang ng doktor, lalo na sa kondisyon ko. Mabilis akong kabahan. Baka mamaya ay habang naghihintay ng pag-reveal ng gender ng baby, ay mahimatay na lang ako. Wala si Gabriel ngayon. Busy siya sa trabaho dahil marami siyang inaasikaso. Nagawa ko pa namang makapag-enroll ulit sa school. Ito nga at ang bilis ng panahon at nangangalahati na agad kami sa semester. So far, wala namang nagiging problema. Iba na rin ang mga classmates ko. Well, except kay Marvin. Lumipat na rin kami ni Gabriel ng bahay. Mula sa penthouse niya ay lumipat kami ng bahay niya. Mas maganda na raw ito dahil mas relaxing ang paligid. Hindi naman siya nagkamali. Marami kasing puno dito kaya ang sarap ng simoy ng hangin at kahit nasa syudad, aakalain mo na nasa probinsya ka dahil sa malawak na kalupaan. Si Christine ay naririto na rin sa amin. Kailangan ko na rin kasi minsan ang makakatulong at nahihirapan na akong kumilos. Si Manang Dottie madalas dumalaw pero hindi rin maiwan si Michael or Dizabal. Si Tita Greta ay nagpapadala ng pagkain at mga regalo. May pagkakataon na kapag hindi siya busy, dumadalaw din sa amin. Hindi pa ulit kami ginugulo ng ama ni Gabriel. Gusto kong isipin na hindi na niya kami guguluhin pa at hayaan na lang, lalo na ngayon na dinadala ko ang apo niya. Subalit sa asal na ipinakita niya noon, pakiramdam ko ay baka nga hindi rin niya matanggap ang anak namin ni Gabriel sa kadahilan ng ako ang ina nito. Nasa may poolside ako. Wala akong pasok ngayon dahil Sabado at gusto ko mag-relax pero ayoko mag-swimming. Inasal kasi ako ni Marvin kanina. Naalala ko pa sinabi niya, "Magsuswimming ka?" Tanong niya.
Obvious ba? Kinuha ko yung mga gamit na dadalhin ko sa poolside at nakita niya pa iyong floater. Huwag mo nang dalhin niya floater. May built-in floater ka na naman eh. Masama akong tinignan si Marvin. Hindi makuha kung anong ibig niyang sabihin. Itinuro niya ang tiyan kong lumalaki na bago tumawa. Ano? May floater ka na sa tiyan? Lulutang naman yan. Hinampas ko siya ng floater na hawak ko. Tumawa sila ni Zarus nang marinig iyon kaya maging sila ay hinampas ko. Ngayon ay nagdesisyon ako na wag na lang mag-swimming at mag-relax na lang. Aminado naman ako na masaya ako makita ang baby bump ko. But at the same time, napapansin ko rin ang pagbabago ng katawan ko.